Elmar, asan yung isang microphone? Kailangan ng isang microphone. Isa na lang nandun. Asan pa isa? Siguro ako magkikita sa akin. Oo, ganun ka na lang, anak. Huwag na lang doon. Tumayo ka na lang doon. Na-opera na si May. Baka nailabas na sa OR. Baka nilagay na sa OR. Mami, punta ka muna ito. Social lang. May pabibili daw sa akin sa drugstore. Ate, sino ang mag-message bukas? Hindi ko alam. May bakit lang ako sharing. Sharing lang niya kay ate. Oo, sharing. Oo, nandiyan pa rin. Hindi ko Nandiyan. alam. Nailabas na ng OR. Pinapunta ko na, ay, may punta ka dito, may pabibili ko. Doon sa ano, sa... 341. May message ko pang mahaba. Bukas may message pa mahaba. Wala na. Wala na share. Ha? Meron si Ate Phoebe. Na, Mag-sharing lang tayo. sharing na lang. Tapos mag-ano na. Ay, after siya. Tapos mag-ano tayo. Laro, ano. Tala ko. Saan sila? Hawak lang ang microphone. Para pag kumanta-kanta ka. Kasi parang narinig dun sa live. Talaga? Para yung Pag kumanta? bukas na lang. Likarjis ka naman pala eh. Bukas na lang siya. Oo, tatay na lang. Ibalik mo kami, O Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami
at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa ating panimulang awit, Fairest Lord Jesus. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, Adam of God and man the Son, thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fairer still the woodlands, robed in the blooming garb of spring. Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the woeful heart to sing. In fair the sunshine, fairer still the moonlight, and all the twinkling starry host. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels' hand can boast. Beautiful Savior, Lord of all nations, Son of God and Son of Man, glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine. Tayo po ay manalangin sa katahimikan at kagandahan ng gabing ito, Panginoon. Kami po ay muling lumalapit sa iyo na nagpupuri, nagpapasalamat, at binigyan mo kami ng panibagong lakas upang sambahin at pupurihan ka. Panginoon, nawa ikaw ang maging gabay sa aming pagdiriwang na ito, na inaalala namin ang iyong muling pagdatal, naway ibigay mo sa amin ang iyong Santong Espiritu mula sa pasimula hanggang sa wakas ng aming pananambahan na ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa ating lahat, mga magulang at mga kapatid. Welcome po sa ating ikaapat na gabi ng ating simbang gabi. Para po sa ating mga balita at mga paalala, ngayon po ang in charge sa ating pagsamba ay ang male choral, at bukas po ay ang UMYF o United Methodist Young Fellowship at ang Praise and Worship Team. Ang tema po natin ngayon ay The Gift of Patience. Ang atin pong Share a Joy ay hindi po matutuloy bukas, kundi gagawin po ito sa December 23, Tuesday. Inuulit ko po, ang ating Share a Joy ay hindi po matutuloy bukas. Patuloy po ang aming panawagan para po sa mga
magbabahagi po ng ating Share a Joy. Ano po, kaya hindi po muna matutuloy bukas at ito po ay tutuloy sa December 23, Tuesday, alas 8 po ng umaga. Ang atin pong gawain ng Kapaskuhan ay sa December 25 at atin pong isasagawang ating Everybody's Birthday Special offering sa ika-isam ng umaga, 9 o'clock o 9 a.m. Ang covenant service po natin o huling araw para po sa ating pagsamba sa taong itong 2025 sa December 31, alas 5 po ng hapon, 5 o'clock p.m. At sa first Sunday po ng January, isasagawa po natin ang may Gift to Jesus special offering. Ayan, magdala po kayo nito para mapaalalahanan din po tayo ng ating mga balita. Tayo po'y magsitindig at samahan niyo po ako sa pagbasa sa Ebanghelyo sa pagkakasulat ayon kay Lucas sa kabanatang 2, mga talatang 25 hanggang 32. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol, pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Naway idagdag ng Panginoong Diyos ang pagpapala sa ating mga buhay sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Salita mo'y aming patnubay at liwanag sa daan. Salita mo'y aming patnubay at liwanag sa daan. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y nasa ika-4 na gabi ng ating simbang gabi. Kamusta na po ang lahat? Siguro po ang bawat isa sa atin ay abalang-abala na sa pag-antay sa pagdating ng ating Panginoon. Siguro yung mga chikiting natin meron ng mga pamasko. At yung ating mga kabataan, siguro panayang shopping, panayang punta ng mall. Kasi ang sarap damhin, ang sarap ng pakiramdam pag nasa mall ka. At siguro, yung iba sa atin, abala na rin sa pagbabalot ng mga regalo. At yung mga ninong at ninang, siguro abala na rin sa pagbili ng mga envelope, ano tawag doon yung sa Chinese? Ampaw. Para lagyan ng 20 pesos. Kasi sabi nung sa gobyerno, yun daw aginaldo, kasya na daw yung 20 pesos. At yung mga magulang naman, siguro, abalang-abala na sa paghahanda kung ano ang kakainin pagdating ng Noche Buena. Siguro, ang haba na ng mga listahan natin kung ano ang bibili natin sa grocery. Kasi sabi din sa gobyerno, 500 meron na tayong pang Noche Buena. Ayan. Ulitin ko lang po yung binasa na ating pagbabatayan ngayong gabi sa Lucas Kapitulo 2, 25 hanggang 32. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang banal na Espiritu. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong tagapagligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Tayo po'y pansamantalang manalangin. Aming Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa iyo. Alam po namin ang iyong biyaya, kahabagan, ay patuloy naming mararanasan sapagkat muli mong ihahayag sa amin ang mga bagay na aral mula sa iyong kawan. Mga aral na siyang magdudulot sa amin ng tunay na kalakasan. Aral na nanggagaling sa iyong salita na dati nang mapagpala at muli naming hinihiling na ang pagpapalang ito ay muling dumapo sa aming pandinig, sa aming pangunawa at higit sa lahat sa aming pananampalataya. Aming Panginoon, gabayan mo ang iyong pangangaral ng iyong salita. Hayaan mong buksan mo ang aming kaisipan, ang aming pandinig, at hayaan mo, Panginoon, na maramdaman namin ang iyong pag-ibig. Salamat po sa idadagdag mong kabutihan sa aming mga pananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa tulong ng Espiritu Santo. Hinihiling po namin ang katagumpayan sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makikita po natin sa ating binasa na may isang tao, isang lalaki na ang pangalan ay Simeon, na nagtitiwala sa Diyos, na ayon sa Biblia ay taga-Jerusalem at sinasabing isang matuwid na tao.
at sumasa kanya ang Espiritu Santo. At sa kanyang kalagayan ay malinaw na narinig niya sa gabay ng Espiritu Santo na nagsasabi na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung katuparan ng Panginoon. Yung pangako ng Panginoon, yun yung pagliligtas ng Diyos sa bayan ng Israel. Tandaan natin na si Simeon ay sumasa kanya ang Espiritu Santo, kaya't alam niya ang plano ng Diyos sa bayan ng Israel. At ako'y naniniwala, kaya madalas siya sa templo at dinala siya ng banal na Espiritu sa templo sapagkat alam ng banal na Espiritu na darating si Jesus at ito ang pangako ng Diyos sa kanya. Alam nyo, iba na ang isang pinakamagandang karakter na pinakakahanga-hanga kay Simeon. Yun yung pag-aantay na may kasamang pagtitiis. Hindi man nasusulat sa Biblia, pero ayon sa tradisyon, siya ay nasa 113 years old na nung time na ito. Siya ay pinili ng Diyos. Siya ay lingkod ng Diyos. Pero yung sinasabi sa kanya ng Diyos ay hindi naman agad nangyari. Matagal siyang nag-antay, pero isa lang ang tiyak. Ang sabi, bago ka mamatay, mangyayari ang plano ng Diyos. Para sa iyo, at yun ang pinagkakatiwalaan ni Simeon, at yun ang hinahangaan ni Simeon nang makita niya na nangyari ito. Nung pagkakataon na iyon, ay tinawag siya ng Espiritu Santo at pinapunta sa templo, at doon nakita niya ang Jesus na sanggol na dala ni Maria at ni Jose upang tuparin ang naaayon sa ritual ng kautusan. Dito makikita natin ng buhay natin ay punong-puno ng paghihintay. Alam niyo ba na ang pinakamahirap na karakter ng isang tao ay yung paghihintay? Hindi natin namamalayan na kalahati ng ating buhay ay napupunta sa paghihintay. Kalahati ng ating buhay, magtiyaga ka man o hindi, ay doon din napupunta. Mula sa paggising natin sa umaga, kung mayroong maghahanda ng iyong almusal o ng iyong kape, mag-aantay ka. Kung may oras o appointment ka na pupuntahan, mag-aantay ka. Sa pagkain mo, tuwing tanghalian o hapunan, sa paghahanda, mag-aantay ka. May ginagawa kang isang bagay na inaantay mo ang resulta, mag-aantay ka. Kaya't walang oras o araw sa buhay natin na hindi tayo nag-aantay. Kaya lang, may pagkakataon na naiinip tayo sa pag-aantay. Kasi gusto nating kontrolin ang sitwasyon, ang oras. Pero ang pinupunto natin dito ngayon, isa sa pinakamahirap ang mag-antay. Pero kung tama ang iyong approach, tama ang iyong pananaw, tama yung galaw, makikita natin hindi siya mahirap. Katunayan, bunga siya ng pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay mayroong katibayan na pinapakita ng karakter ng isang tao at yun ang pag-aantay. Naalala ko tuloy yung isang kwento ng magkapatid na nagbenta ng isang lupain. Ang nakalagay doon sa ads, meron siyang mina ng langis. Kaya binili agad ng buyer yung property. So ang ginawa,
hinukay niya ng hinukay ng hinukay, hanggang ilang feet, pero walang lumalabas na langis. So ang sabi ng kapatid, benta na lang natin uli. Gawin natin, sabihin natin, talagang may mina ng langis. So ganun nga ang ginawa niya. Binenta nila ulit ang lupain. At yung nakabili, nakita niya na meron ng hukay. So ang ginawa niya, walang masama kung huhukayin natin ito. Yun nga nangyari, mga ilang metro pa lang, lumabas na ang langis. Makikita natin na hindi din nalimitahan ng Biblia ang patungkol sa paghihintay. Makikita natin na lahat ng pinangakuan ng Diyos ay mayroong pag-aantay. Hindi naman agad na binibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin, kundi pinararaan niya sa pag-aantay upang makita niya kung ang kanyang mga anak ay totoong naniniwala sa Kanya, kung totoong ang umaasa sa Kanya. Tinitignan niya kung ang kanyang anak ay may karakter ng tunay na pananampalataya. At yun ay makikita natin sa kakayahan niyang mag-antay. Lalo na, nandito tayo sa panahon na tinatawag na fast generation or yung tinatawag nating true instant. Halimbawa, sa kape. Nung araw, bago ka makainom ng kape, kailangan ibilad mo. Kailangan gilingin mo. Kailangan pakuluan mo. At kailangan salain mo bago ka makainom ng kape. Pero ngayon, iba na. Bumili ka lang ng 3-in-1, 4-in-1, minsan may 5-in-1 pa. Ibuhos mo lang sa mainit na kape. Makakainom ka ng kape. Pero meron pa doon mas matindi. Basta't meron kang 5 piso, hulog mo lang sa isang machine at lagyan mo ng cup. Presto, meron ng bababang kape. Ang laki ng pagbabago sa panahon natin ngayon. Tapos sasabihin, mag-antay ka. Isa yan sa pinakamahirap, mga kapatid, sa mga naglalakad ng papeles sa gobyerno. Halos marami nag-aaway, lalo na sa pilahan. Sa transportasyon, sasakay ka ng jeep, kung nagmamadali ka, mag-aantay ng halos kalahating oras para mapuno ang jeep. Kung sasakay ka sa jeep na sobrang bilis, maiinis ka. Pero kung ang masasakyan mo ay sobrang bagal, ganun din, maiinis ka pa rin. Pero sa binasa natin, si Simeon ay umabot ng 100 taon, mahigit, na nag-antay mula nang marinig niya ang pangako ng Diyos at napakahabang panahon ang inantay niya bago ito nangyari. At dito natin makikita ang 3 katangian ni Simeon. Una, pag-aantay na may tamang pananaw. Sabi sa verse 25, siya ay matuwid, just, siya ay may takot sa Diyos, at siya ay devoted. Hindi siya nag-aantay na wala ang karakter na yun. May tama siyang pananaw, tamang attitude. Ang pag-aantay sa plano ng Diyos ay may tamang approach, may tamang pananaw, may tamang pag-uugali. Hindi pwedeng nag-aantay tayo pero nasa kasalanan tayo. Nag-aantay tayo pero magulo naman ang buhay natin. Hindi yan pag-aantay. Ang pag-aantay na tunay ay nananatili kang tapat, nananatili kang nag-aantay sa mga gagawin ng Diyos. Ito yung active at positive waiting. Mga kapatid, isang palatandaan na totoong nagtitiwala tayo sa pangako ng Diyos ay yung mananatili tayong tapat sa Kanya. Sa tingin niyo po, anong mga bagay
o pag-uugali, bakit tayo naliligaw ng landas? Ito yung panahon na gusto nating palitan yung nais ng Diyos sa atin. Gusto natin yung sarili nating kagustuhan ang masunod kesa sa mga plano ng Diyos. Yung pag-aantay, napapalitan ang karakter natin. Kaya't pagdating sa pag-aantay, sabi ni Simeon, siya ay patuloy na magiging tapat, mananatiling matuwid. Ito ang dahilan kung bakit naging tama ang kanyang pag-aantay. Ito yung tinatawag na pray and believe. Dito makikita natin na ang banal na espiritu ay nasa kanya. Yung kakayahan na maintindihan niya ang plano ng Diyos. Ito ang tamang pananaw ng naghihintay. Paghihintay na hindi passive, kundi pag-aantay na active. Meron kang ginagawa kasi meron kang inaasahang dadating. Ganito ang makikita natin sa konsepto ng mga farmer na nag-aantay ng pagdating ng tag-ulan. Hindi naman pwede na antayin mo muna ang tag-ulan bago ka gumalaw. Dapat inihanda mo na lahat ng iyong gagamitin sa pagtatanim para bago dumating ang tag-ulan, nakapagsimula ka na. Sa ating buhay, mga kapatid, dapat nating malaman at maintindihan na ang pag-aantay ay isang karakter na bigay ng Diyos na nagpapatatag sa ating pananampalataya. Mapapanatili ang ating karakter na siyang magpapahaba lalo ng ating paghihintay at pagtitiwala sa Diyos. Sa ating mga mananampalataya, pag sinabing nag-aantay sa Panginoon, ibig sabihin, hindi bumibitaw. Nandun pa din, laging nakakapit sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. Kasi, hindi mo masasabi naghihintay ka kung hiwalay ka sa Diyos. Kung gumagawa tayo ng hindi maganda. Pag sinabi naghihintay tayo sa Diyos, makikita natin doon ang kabutihan na nangyayari sa buhay natin na naaayon sa plano ng Diyos. Yung unbeliever, sabi sa Biblia, pagdating ng panahon, ito yung mga taong umiinom, kumakain, at nagsisipag-asawa. Ibig sabihin, kung titignan natin, ang mga karakter na ito ay puro pangsarili, kasiyahan, flesh work, walang quality. Ang mananampalataya, habang inaantay ang pagdating ng Panginoon, nagseserve yan. Ang mga unbeliever, nagpapakasaya, walang pakialam sa mga darating. May tatlong mahalagang benepisyo ng pag-aantay na may pagtitiis. Una, nadadagdagan ang ating karakter. Nadadagdagan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Nadadagdagan ang kakayahan natin kapag tayo'y patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Yung ikalawa, yung karakter natin nade-develop. Habang tayo'y nag-aantay, hinahayaan natin na magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat ng ito. Yung karakter natin nade-develop, namomold. At yung pangatlo, tinatanggal niya yung pride. Ang mga tao ay mainipin. Sila yun mga taong mapapride. Sila yun mga taong gusto lagi na priority sila. Gusto na mangyari agad ang nais nila. Kaya niloob ng Diyos na bago siya magbigay, gusto niya mag-antay tayo ng may pagtitiis at katapatan na may kasamang pagtitiwala sa Diyos. Kasi meron pa siyang babaguhin sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, bagamat ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kakayahan, ang ating Diyos, ang siyang nangako ng lahat ng bagay ay nasa Kanya. At kaya niyang ibigay sa atin kung tayo'y maglilingkod ng tapat. Ang Diyos din
ang nagpaplano na kung tayo ay hihingi, may pagkakataon na kailangan natin ang mag-antay. Kasi may inaasahan pa siyang gagawin natin para lalo tayong lumalim sa pagtitiwala sa Kanya. Kaya napakahalaga yung pag-aantay na may tamang pananaw. Pag-aantay na di nalalayo sa Panginoon. Pag-aantay na patuloy na nagtitiwala sa Diyos. At yun ang ginawa ni Simeon. Habang inaantay niya ang pangako ng Diyos, ang katuparan ng pagliligtas, sabi doon, lagi siyang puspos ng Espiritu Santo. Siya ay tapat at may takot sa Diyos. Kaya nawa, sa buhay natin, ganun din ang mangyari. Nag-aantay tayo na may gagawin pa ang Diyos sa buhay natin. Hindi pa siya tapos. Huwag tayong makontento kung ano ang meron tayo ngayon. Antayin natin ang plano niya. Ikalawa, ang pag-aantay sa mas mahalagang bagay. Hindi lang sapat na may tama tayong pananaw, tamang ginagawa, at tamang pag-uugali. Kailangan din na may mas mahalagang bagay ang ating inaantay. Kasi pwede tayong mag-antay kung kailan tayo payayamanin. Kung pwede tayong mag-antay kung kailan tayo magkakabahay. Kailan magkakaroon ng bagong sasakyan. Kailan tayo sisikat. Pero ang lahat ng yan ay walang halaga sa harap ng Panginoon. Mga bagay na balang araw ay iiwan natin kung ano ang meron tayo ngayon. Iiwan nating lahat yan. Nawa ang ating pag-aantay ay yun sa mas mahalagang bagay. Tulad ni Simeon, ang inaantay niya, sabi sa verse 25, ay katubusan ng Panginoon. Ang inaantay ni Simeon ay hindi bagong bahay, hindi katanyagan, hindi karangalan. Hindi siya nag-aantay yung reward na ibibigay sa kanya ng Israel. Ang inaantay niya yung pangako ng Diyos, yung pagliligtas sa bayan ng Israel. Kaya sa kanilang terminology, yung inaantay nila yung darating na Messiah, the mass awaiting Messiah. Yung Kristo na darating na magiging tagapagligtas ng bayang Israel, na ang naging totoong konsepto ay kaligtasan sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi ng Roma, kundi ng kasalanan. Kaya dito makikita natin na katubusan at kaligtasan ang inaantay ni Simeon. Sa buhay natin, nawai ganun din. Mas pinahalagahan natin ang katubusan ng mga mahal natin sa buhay, ng ating asawa, ng ating mga anak, ng mga kaibigan. Hindi yung mga bagay na material na ninanais natin. Ikaw man ang maging pinakamayaman, pero hindi naman maliligtas ang iyong sambahayan. Di ba nakakapanghinayang? Sabi ko nga, kung yung Shopee o Lazada, kasi uso ngayon yung mga sale-sale eh. Kung ang Shopee o Lazada ay maglalagay ng ads na ang kaligtasan ay mabibili natin sa halagang 10,000, siguro marami sa atin ang bibili para maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Mas masarap na asamin ang kaligtasan, yung reward na panghabang buhay, hindi yung mga bagay na balang araw ay iiwan natin. Dapat din natin tandaan na sinugo ang Diyos hindi lamang para sa kaligtasan ng Israel, kundi ng buong mundo. Sapagkat nung panahong iyon, ang alam lang ng mga tao, ang kaligtasan ay para lang sa Israel. Dahil dito makikita natin, dahil si Lucas ang nag-interpret, ang intensyon niya, yung Jesus na pinanganak ay tagapagligtas ng
buong mundo. Hindi lang ng bayang Israel. Kaya doon, prinoklaman ni Simeon na si Jesus ang magiging liwanag ng lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, nakita na ni Simeon na yung plano ng Diyos para sa darating na Jesus ay para sa kaligtasan ng buong mundo. Kaya tingnan natin, ano ba ang ating dinidesire? Material things o heavenly things? Earthly purpose o heavenly purpose? Kadalasan, pag material things, naliligaw tayo. Nagiging priority natin siya. Kadalasan, naiipit tayo. Natatrap tayo. Pero kung ang desire natin ay heavenly purpose o yung nais ng Panginoon, lalo tayong magiging matuwid, magiging tapat sa Diyos, lalo tayong sumasaya. Lagi tayong overwhelmed sa mga plano ng Diyos, step by step. Alam nyo, pag bagay na material, hindi ka masasatisfy. Kahit kailan. Kasi nagdi-desire ka ng pataas. Yung mga bagay na wala sa'yo, yun ang priority mo. Samantalang pag nasa Panginoon ka, lahat ng bagay na makikita mo ay nasa iyo na. Kaya ang priority mo ay yung ano pa ang gagawin ng Diyos para sa buhay mo. Paano ka pa makakagawa para mapaluguran siya. Kaya makikita natin dito na ang kaligtasan ng kaluluwa, kaligtasan ng buong sambahayan, kaligtasan ng ating bayan, kaligtasan ng mga kapitbahay natin, ang tanong, ipinapanalangin ba natin sila? Si Simeon, yun ang panalangin niya. Ang mangyari, Panginoon, yung pinakamahalaga. Hindi yung mithiin ko, kundi ang pangako mo. Hindi yung gusto ko, kundi ang gusto mo. Hindi yung sa kapakanan ko, kundi sa kapakanan ng buong bayan ko at ng buong mundo. Nawa, makita natin ang reflection natin sa ating mga inaantay sa Panginoon. Hilingin natin kung papaano tayo gagamitin ng Panginoon, kung papaano tayo makakapaglingkod sa Diyos, at kung papaano natin makikita ang heavenly purpose. Ang pangatlo po at ang huli, ang pag-aantay na nakabatay sa matibay na pananampalataya. Hindi pwedeng mag-aantay tayo sa Panginoon na wala tayong matibay na paniniwala at pananampalataya. Yung haba ng ating pag-aantay, yun yung katumbas ng haba ng ating pananampalataya. Kaya kung maliit ang ating pananampalataya, maliit lang ang kakayahan nating mag-antay. Kung malaki ang ating pananampalataya, sana din malaki ang ating kakayahan ng pag-aantay. Si Noah, 100 hanggang 120 years bago nayari yung arko. Mula nang sinabi sa kanya ng Panginoon, ganun kahaba ang kanyang pag-aantay. Si Jose, malamang 12 years old lang siya nung kinausap siya ng Diyos. Naluluhod sa kanya ang kanyang mga kapatid at magulang. Pero nung marinig niya yon, katakot-takot na hirap ang kanyang pinagdaanan. Pero hindi siya nawalan ng tiwala sa Diyos. Nasa kanya yung tatlong katangian. Yung kanyang karakter, tama. Yung kanyang pagiging righteous. Yung pagiging God-fearing, nandun din. Kahit na puro negatibo ang nararanasan niya, sa pangalawa, makikita natin ang plano ng Diyos. Yung pagliligtas ang priority niya. At yung kahuli-hulihan, yung pananampalataya niya ang naging dahilan para hindi siya magtanong sa Diyos ng mga bagay na negatibo. Sapagkat tanggap niya kung ano man ang mangyayari sa kanya. Kasi sabi nga niya sa mga kapatid niya, yung intensyon nyo na masama sa akin, yun ang ginamit ng Diyos
para ako pagpalain. Nakikita nyo, ang konsepto na yon, kaya yung pagiging faithful servant, sabi sa verse 25 and 26, kung ating babasahin ulit, tingnan nyo, laging pasok ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung relasyon niya sa Diyos ay malalim. Ang Espiritu Santo ang nagsabi sa kanya. Ang Espiritu Santo ang pumupuspos sa kanya. Ang Espiritu Santo ang nagga-guide sa kanya. Di ba ang sabi nga, pumunta ka sa templo kasi nando na ang pangako ng Diyos. Nakita natin ang buhay ni Simeon na napakatapat sa Panginoon. Ganon katindi ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, ang pagiging faithful servant, ang pagiging filled with the Holy Spirit, nagagawa niyang makinig at makipag-usap sa Diyos. Kaya nga, yung level ng ating pananampalataya, yun ang ating sukatan at level ng ating paghahantay. Patuloy pa ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? Sa panahon ngayon, dapat hindi mawala yung tiwala natin sa Panginoon. Kahit puro negatibo na ang nakikita natin, ay kaya pa rin gumawa ng Panginoon Diyos ng espesyal na bagay sa gitna ng mga ito. Walang imposible sa Diyos, lahat ay kaya niyang gawin. Ang tanong lang, kaya ba nating maniwala sa Diyos na mangyayari ang lahat ng plano niya para sa atin? Lagi lang tayo magtiwala sa Kanya. Alam nyo, yung discouragement, kabaliktaran ng faith. Yung discouragement, kahit nakakakita ka ng maraming solusyon, wala pa din yun. Kung nakakakita ka ng mga option, wala pa rin pag-asa sa dulo. Pero ang pananampalataya, halos kabaliktaran. Wala ka nang nakikitang daraanan, pero dahil sa pananampalataya, alam mong may gagawin pa ang Panginoon. Inaantay mo pa ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, kung sa panahon na magiging mainipin tayo, panahong magagalitin tayo, may mga panahon na nagkakasala tayo ng paulit-ulit. Panginoon, kailan mo ba ako tutulungan? Panginoon, kailan mo ba ililigtas? Kailan mo ba ako ililigtas sa mga kasalanan ko? Panginoon, kailan mo ba tutugunin ang mga panalangin ko? Kailan mo bibigyan ng kagalingan ang mga mahal ko sa buhay? Kung minsan hindi natin maiiwasan na magtanong, lalo na pag nakikita natin, bakit yung kapitbahay natin mayaman? Bakit yung kapitbahay natin ang daming kotse? Bakit siya may ganun? Bakit ako wala? Mas tapat ba sila kaysa sa akin? Dapat malaman natin na iba-iba ang galaw ng Panginoon sa atin. At dapat nating tandaan, hindi sukatan ang mga material na bagay. Ang sukatan ng Panginoon ay ang buhay na epektibo kung anong buhay ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. Kung paano kaniya pinalalakas, pinatatatag, at paano kaniya binibigyan ng malaking pananampalataya para sa kabila ng maraming unos, walang makakatinag sa kasiyahan mo. Kasi naroon na ang lahat. Ganap na ang kasiyahan. Yung pananampalataya na dinisenyo sa iyo ang magiging dahilan para kahit ang mundo ay nagsasabi ng negatibo, ay hindi mo pa din nakikita. Kasi malinaw sa iyo ang sinasabi ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, lagi tayong magtiwala sa Diyos, sa Kanyang mga plano. Lagi tayong magantay sa gusto niyang ipapagawa sa atin. Dapat nating tandaan, ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi natin nakikita. At ang pagtitiwala sa mga bagay na darating. Ito ang mga karakter ni Simeon. Yung sa una,
magantay ng may tamang pananaw. Siya yung tao na nagtiwala sa Diyos, nagantay sa Diyos. Bakit? Bakit siya nagantay sa Diyos? Bakit ganon katindi ang kanyang paniniwala sa Diyos? Kasi makikita natin positibo ang kanyang karakter, ang kanyang pananaw. Ang buhay niya tama. Makikita natin ang pagtitiwala niya sa Diyos ay naroon. Ang pagiging righteous nandoon. Ay sa pangalawa, paghihintay sa mas mahalagang bagay. Makikita natin na hindi lang yon ang kanyang pananaw, kundi ang kanyang inaantay ay mga bagay na mahalaga. Mga bagay na pang-internal at espiritual. Ang mahalaga ay yun magkaroon ka, pati mga mahal mo sa buhay, ng bahay sa langit, kesa magkaroon ka ng bahay na mansyon sa lupa. Kasi balang araw, lahat ng yan ay mawawala. At yun sa panghuli, paghihintay na nakabatay sa matibay na pananampalataya. Makikita natin, hindi kalugihan, kumbaga parang cycle yan eh. Pag na-delay ang plano ng Diyos, ini-stress niya ang karakter mo. At yun ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Para lalong lumakas ang ating kakayahan sa ating pananampalataya. Kaya makikita natin, laging maganda kung gumalaw ang ating Panginoon sa ating buhay. Laging perpekto. Ini-stress ka niya kasi laging may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Hindi niya tayo bibiguin. Kung paano niya in-stress si Simeon, si Jose, at si Noah, ganun din ang gagawin niya sa atin. Bibigyan niya ng katuparan ang lahat ng pangako niya sa ating lahat. Ano man ang ating kalugihan, kakulangan sa buhay, may gagawin ang Diyos diyan. Yung ating mga kahinaan, yung ating mga karamdaman, may gagawin ng Diyos sa iyo. Hindi siya papayag na maging talunan ang kanyang mga anak. Hindi siya papayag na lugi ang kanyang mga anak. Ang gusto niya ay kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Kaya ang kailangan lang natin ay mag-antay sa gagawin niya sa atin ng may pagtitiis. Kaya, mga kapatid, masarap mag-antay kung sigurado ka sa iyong inaantay. Sa pangwakas po ay mag-iiwan ako sa inyo ng isang verse na makikita sa Isaiah 40 to 31. To 30. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Pagpalain nawa ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Amen. Salamat, Brother Rodel, sa iyong mapagpalang mensahe. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng tanging paghahandog. Tinatawagan po si kapatid na Rafi at si kapatid na Ian kung nandyan po.
Inihandog namin, Panginoong Diyos, ang mga kaloob na ito sa inyong paanan bilang pagkilala na kayo ay Diyos na hindi napapagod upang kami pagpalain at gamitin mo ang mga kaloob na ito upang pagpalain din ang aming kapwang nangangailangan ng inyong pag-ibig, ng inyong pagpapatawad at ng inyong pagliligtas. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa mga anak mo na nagmamalasakit sa kaluluwa ng kanilang kapwa. Amen. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping the sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagtitiyaga mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagtagpo, pagmamalasakit, at patuloy, Panginoon, na pagpapadama ng inyong pagmamahal sa amin. Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawa, hindi po kayo nanghihinawa, hindi po kayo napapagod para patuloy kaming katagpuin ng inyong presensya dahil nais mo, Panginoon, na sa lahat ng panahon, sa bawat oras, kami ay nasa inyo. Na patuloy, O Diyos, na ang buhay na ito ay pinagkakatiwala, isinusuko, ibinibigay sa inyo lamang, Panginoon. Salamat po sa kaloob ng banal mong Espiritu, ang patience o katiyagaan sa panahon na kami nasusubok sa paghihintay, sa mga panahon kami ay nananalangin na nangangailangan ng katugunan, Panginoon. Salamat sa katiyagaan na inilalagay mo sa puso namin. Sa mga panahon, Panginoon, na kailangan naming manahimik, kailangan namin, O Diyos, na hintayin ang presensya mo sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong mga salita, sa pakikinig, sa pamamagitan din, Panginoon, ng aming pagbabasa ng Biblia. Salamat, Panginoon, sa mga panahon na binibigyan mo ng katiyagaan ang aming buhay, ang aming puso, ang aming isipan upang mas makilala, maunawaan, upang patuloy ka pa naming matutunan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa lingkod na ginamit mo sa gabing ito, O Diyos, sa pamamagitan ni Kuya Rodel. Salamat sa kanyang buhay, sa iba't ibang kaparaanan na ipinaglilingkod sa iglesyang ito bilang kabahagi ng koro, bilang kabahagi ng SPPR, gayon din po, Panginoon, na nangunguna sa Couples Fellowship, O God. Samahan niyo po siya at patuloy na gabayan, pagpalain, physically, spiritually, Panginoon, gayon din po ang kanyang buong sambahayan. Tinataas po namin ang sambahayang ito, Panginoon. Patuloy mo silang katagpuin ng inyong pag-ibig, ng inyong habag, ng inyong kalinga sa lahat ng panahon ng kanilang buhay, O Diyos. Gayon din po kami, Panginoon, na sa gabing ito,
minsan pang pinapaalala mo kami at patuloy ka nagkakaloob sa amin ng kaloob na ito ng patience o katyagaan sa buhay namin. Dahil doon ka, Panginoon, patuloy nagagabay, mangungusap, magtuturo sa aming pananampalataya. Dalangin po namin ang lahat ng ito, aming Ama at aming Diyos, sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Then entered in those wise men three, full reverently upon the knee, and offered there in his presence their golden myrrh and frankincense. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Patuloy po nating tanggapin, pahalagahan ang kaloob ng banal na Espiritu, the gift of patience o ang kaloob ng katyagaan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.